Napabuga na lang ako ng hangin matapos makitang wala ng babae sa aking harapan. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing makikita ko siya ay bumibigat ang pakiramdam ko at di natigil sa pagtibok ng mabilis ang puso ko sa tuwing tinititigan siya ng mga mata ko. I don't know why my heart is always reacting when I look at her. That's the reason why I don't want to see her. After that, tumayo ko sa aking pagkakaupo sa swivel chair. Tilo ko ang mesa kung saan nilapag ng babae ang tray na ang laman ay pagkain. I opened the lid of it. I was greeted by the fragrant and appetizing smell of food. It has lasagna and pizza, but my forehead furrowed after noticing that my favorite food was not on the tray. I sighed in annoyance because of that. Nanatili akong kalmado at tumungo sa aking mesa at tawagan ko sinong nasa kitchen. But I stopped as I walked towards my desk. Naisip ko na ipatawag na lamang aking sekretarya, ang babaeng kaalis lang at pabalikin dito para ipaalam na kulang ang dinala nitong pagkain. Instead of heading to my desk, I turned my back on it and made my way to the glass door of my office. As soon as I opened the glass door, my eyes scanned the entire workplace of my secretary, and I was disappointed to see that she was not there. Wala ako nagawa dahil doon at nagpansya na ako na lamang ang tatawag sa babaeng yon. I was greeted by the silence of the place as I walked on the hallway. Pag di ko siya naabutan, didiretso na ako sa kusina ng kantin upang ako na mismong magpaalam sa kanila. And of course, to see her, the woman I loved, Rhea. Kasalukuy na ako naglalakad nang matigilan ako. I saw two women fighting. Malayo pa sila sa akin ngunit kitang-kita ko mga nangyayari. I calmly walked. Dito pa talaga nila napili mag-awayan sa floor ng opisina ko. Hindi ko na malaya na pahinto na pala ako sa aking paglalakad. Nakilala kong si Rhea ang isa sa mga babaeng nag-aaway. Hindi ko mapigilang mapamura na makita kong nasasaktan ito. Nagsimula ako maglakad nang sa pangalawang pagkakatao'y matigilan sa akin na saksihan. Itinulak ni Rhea ang babaeng kausap, kaaway nito. Napansin kong tila inabot ng babae ang kamay niya kay Rhea, ngunit hindi ito napansin ni Rhea dahil nakatingin to sa damit niya. Bumundol ang kaba sa puso ko na mapagtanto kung nasaan sila. Sa hindi ko malamang dahilan, tila may sariling buhay ang mga paa ko at mabilis akong dinala sa kinaroroonan nila. Rhea! Napansin ko ang gulat nitong muka na ibaling nitong kanyang paningin sa akin. Matapos na'y mabilis niyang ibinaling ang tingin sa kanyang harapan. Napatras ito at gulat sa nakita ng kanyang mga mata. Mabigat at mabilis ang aking bawat paghakbang, na tila pag hindi ako nakarating agad sa lugar na nasan sila ay may parte sa puso kong mawawala at hindi ko alam kung bakit. Zane? Naibulalas ito ngayon at nakapirmi ang mga mata, tinitigan ng babaeng nakandusay sa dulo ng hagdan. Umagos ang pulang likido sa likod ng ulo nito. Pinagmasdan ko ang walang malay nitong katawan. Hindi ko alam bakit nasasaktan ako sa aking nakikita. It is so confusing. Why am I like this? Nakita ko na lamang aking sarili na nagmamadaling bumaba sa hagdan. Hindi ko sinasadya, Zayden. Bulong ni Rhea at napansin ko ang matinding takot sa mga mata nito nang titigan ko ang mga ito. Umawang ang kanyang labi ng ibaling ang paningin sa babaeng karga ko. Naramdaman ko ang paghawak ito sa aking braso. Di ko alam ba't bigla kong hinawi ang kanyang kamay. Mabilis niya akong tinignan. Zayden? It's not my fault. Nauna niya ako sinaktan kaya ako nagawang itulak siya. Mahigpit na hinawakan niyang braso ko at nagmamakaawa ang kanyang tingin. Let me go. Malamig at seryoso niyang sabi. Hindi ko alam ba't galit ang nararamdaman ko sa babaeng nasa harapan ko ngayon. Dapat ang ginagawa ko ay alalayan siya at sabing magiging okay lang ang lahat. Pero hindi ito ang sinasabi ng puso ko. Galit, takot at pag-aalala para sa babaeng karga ko. I am so confused right now. Bakit ganitong mag-react ang puso ko? Sir Zayden! Bilalin ko naman ang aking tingin sa lalaking tumatakbo patungo sa amin. Nakita kong natigilan to't nagulat ang rumihistro sa kanyang mukha na makita ang sitwasyon ng babaeng buhat ko. Nasa baba na po ang ambulansya, sir. Aniya. Matapos niyang sabihin niyo, nagsimula na ako maglakad at pumunta sa elevator. Zayden. Natigilan ako nang banggitin ni Rhea ang pangalan ko. Mababakas ang takot at sakit doon. Inihakbang kong aking mga paa at tinalikuran siya. Zayden, how about me? Dinig kong sigaw nito. Hindi ko alam ba't mainis ako dahil doon. Hindi ko na siya hinarap at pinagpatuloy kong paglalakad papunta sa elevator. Nang makasakay, pinindot ko kagad ang button papuntang parking lot. Damn it! Bakit ang tagal?
Inis kong sambit. Sinulyapan ko ang babae at napansin kong namumutla na ito. Naparanok ako sa isiping baka may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko rin maalis sa isip ko kung bakit ganito ako mag-react. Bakit iniwan kong babaeng mahal ko para sa babaeng ito? Who are you? Tumunog na ang elevator, hudyat na naririto na kami. Nagmadali akong lumabas. Nahihirapan akong kunin ang susi ng kotse sa bulsa ng pantalon ko. Na makuha ko na ito'y mabilis ako naglakad patungo sa kotse ko. Sinulyapan kong muli ang babae at lalo lang kinabahan dahil sa kalagayan nito. Zayden! Iniangat kong aking tingin sa tumawag sa aking pangalan. Nangunot ang aking noon na mapansing si Zachary ito. What happened? Nag-aalala tanong nito. Mababakas din ang pag-aalala sa mukha niya. Nang hindi ko siya sagutin, tinignan niya ako na masama. I said, what happened? Just shut up, bro. It's not important now. Mas importanteng madala agad siya sa ospital, I said. Umalis na ako sa harap ito at mabilis pumunta sa kotse ko. Naramdaman ko naman ang presensya nito sa aking likuran. Gumilid ako na makitang pinagbuksan ako ng pinto nito. Maingat kong nilagay ang babae sa front seat ng aking kotse. Ngunit hindi nakawala sa aking peripheral vision ang matamang tingin sa akin ng aking kapatid na wari sinusuri ang aking bawat galaw. Matapos nun, dumiretso na ako sa driver's seat at pinaandar ang kotse. Mabilis ang aking pagpapatakbo. Hindi ko na inalintana ang bawat pagbusina ng mga sasakyan sa akin. After a couple of minutes, nakarating na kami sa ospital. Nakita ko rin sa rearview mirror ang paghinto rin ng isa pang sasakyan. It's Zachary's car. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, nakita kong mabilis itong pagbukas ng pinto at binuhat ang babae. Lalo ko nagtaka dahil doon. Ano ang meron sa babaeng iyon na tila malaki ang epekto ng pangyayaring ito kay Zachary? Sinundan ko si Zachary at nakita kong galit itong sumisigaw sa mga nurse. Bakit ang kukupad nyo? Sigaw nito. Nilapitan ko siya. Bro, can you just calm down? I said. Napansin kong binaling nito ang tingin sa akin. Galit ang makikita sa mukha niya. How can I calm down? Nakikita mo ba ang kalagayan niya? May halong inis ang boses nitong saad. Sinulyapan nito ang babae at nanulumong hinarap ako. Hindi ko alam kung kaya ko pang paktakpan lahat ng mga dapat mong malaman. Saad nito. Naramdaman ko ang mabilis sa pagtibok ng puso ko dahil doon. Wala na siya sa aking harapan pero hindi pa rin ako makakaalis sa aking kinatatayuan. What does he mean? Nais sa tinig ko. Hindi na ako sumunod pa kay Zachary. Bumalik na ako sa kotse at hinanap ang cellphone ko. Na makita ito ay dial the number of my secretary. Connect me to our security team landline. Malamig kong sambit. Nang ma-connect na ito ay nagsalita na ako. Check the CCTV footage on my floor, near the elevator. Matapos nun, ibinaba ako ng tawag. Ilang minutong lumipas, may natanggap agad akong tawag. Agad ko tong sinagot. Spill it. Bungad ko rito. Narinig ko naman ang pagtikim ng kausap ko sa kabilang linya. Sir, there's something you need to see. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na ako sa kumpanya. Tumungo ako ng security room. Nang makarating ako ay sinilumong ako ng mga lalaking nakaitim. Nangunot ang aking noon na makuha ng aking paningin ang footage ng pinapanood nila bago pa man ako dumating. Get out of my way! Nagbigay naman sila ng daan. Inayaan akong makita ang nangyayari sa CCTV footage. Kumirot ang puso ko nang makita nagkakasakitan ang dalawang babae sa footage na iyon. Narinig ko naman ang pagtikim ng katabi ko at nagsalita ito na nagpatigil sa akin. Ang babaeng nakakulay asul na nagsimula, sir. Siya si Rhea Sevilla at ang babaeng kaaway nito ay nakilalang si Eleanor Mercado. Bumilis ang tibok ng aking puso. Tila gusto na itong lumabas nang banggitin itong buong pangalan ng babaeng kaaway ni Rhea. Nakuha ng aking atensyon na isa pang CCTV footage kung saan ay naglalakad ako. Ibinaling kong muli ang aking atensyon sa CCTV footage kung nasaan si Rhea. Nakuha mula doon ang pagtulak ni Rhea sa babae. Tumalikod na ako. Sapat na ang mga nakita at nalaman ko. I get my phone in my pocket and dialed my secretary's number. Pagkasagot, sinabi ko na agad ang itinawag ko. Narinig ko pang nagbuntong hininga ito dahil pinutol ko ang dapat ay pagbungad nito sa tuwing tatawag ako. I don't have any time for her. Papuntahin mo si Rhea Sevilla sa opisina ko. Maikli, ngunit may diin kong pagkakasabi. Umalis na ako ng security room at pumunta na sa elevator. I need to know bakit sila nauwi sa sakitan. Sa buong pagtatrabaho niya rito sa kumpanya ko, ngayon ko lang nakita nakipag-away ito.
Lahat ng mga trabahante sa kumpanya ay kasundo nito kaya't nagtataka ako kung anong puno ng pinag-awayan nila. When I reached my floor, lumabas na ako sa elevator. Sinulyapan kong muli ang lugar kung saan nahulog ang babaeng yon. Until now, the image of her lying there unconscious still make my heart beating so fast. I felt a sting of pain in my heart. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking puso. Kamusta na kaya siya? Pumasok ako sa loob ng opisina wearing my serious face. I noticed a girl sitting on my couch. Nakita niya akong pumasok kaya napatayo ito. Napansin ko pa ang kaba sa mukha nito. Zayden, I'm so scared a while ago and then you just left me there hanging. Pasigaw pa nitong saan. Napansin kong namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam bakit naiinis ako sa mga inaasta niya. Sa tingin mo ba, uunahin pa rin kita kahit na may nakita akong nangangailangan ng tulong ko? Tanong ko. Of course, I'm your girlfriend. That's selfishness, Rhea. You are perfectly fine a while ago. Bakit ikaw ang uunahin ko? Dumaan ang sakit sa mga mata nito matapos ako magsalita. Binaling niya ang kanyang paningin sa ibang lugar. Panay ang lunok nito ang tila pinipigilan ng nagbabantang pagbagsak ng mga luha. Look, I'm sorry, I said. Tiningnan niya naman ako. I don't like the way you think, that's why I said that. I continued. Don't think just for yourself, Rhea. Hindi ganyan ang nakilala kong Rhea at minahal kong Rhea. Saad ko. Nakita ko na panunok ito. Ano ang meron sa babaeng yon? Nakita kong footage ng CCTV. Why did you do that? Sunod-sunod kong tanong. Napansin kong pag-aalinlangan sa mga mata niya. Kaya ba pinatawag mo ako? Dahil dyan? Tanong nito. Nagkasalubong ang mga kilay nito at iniwas ang kanyang tingin sa akin. Kaya ako nagawa iyon dahil nalaman kong binabalak niya. Seryosong saad nito. Nangunot ang noo ko dahil doon. What do you mean? Tinignan naman niya akong muli. Narinig kong plano kanyang akitan dahil sa yaman mo. Narinig kong binanggit niyang aagawin kanya mula sa akin. Natigilan ako sa aking mga nalaman. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nito. That innocent face. Hindi ako makapaniwalang may itinatago pala ito. Nung makita kong pumunta siya sa opisina, sinundan ko siya. Naghanap ako ng pagkakataong makausap siya. Nalaman niyang binabantayan kong bawat galaw niya kaya nagalit siya. Saad nito. Nakita kong lumandas ang luha sa pisngi nito. Kumirot ang puso ko dahil doon. She is crying because of me. Nang banggitin niyang muli, naaagawin kanya mula sa akin. Hindi ko napigilang magalit, matakot, dahil maaari kanyang kunin mula sa akin at gamitin para sa plano niya. Tuluyan na tong umiyak at nagpasikip ng aking dibdib. And what I did, hindi ko yun sinasadya. Ayoko lang masaktan ka at magamit ng babaeng yon pero hindi ko naman intensyong itulak siya. Aniya. Lumapit ako sa kanya at niyakap na mahigpit. Zayden, hindi ko sinasadya iyon. Hindi ko sinasadya. Bulong nito. Shh! I know. Walang makakaagaw sa akin mula sa'yo. I will not let that happen. Naramdaman ko namang natigilan to at niyakap din ako na mahigpit. Talaga? Tanong nito. You are the only one I love, and I will make sure that no one can replace you in my heart. Stop crying. Sinaktan mo ko dahil sa pag-iyak mo. Bulong ko. Hindi ka mahuhulog sa kanya kahit anong gagawin niya, ha? Promise me, ako lang mamahalin mo. Aniya. Napangiti naman ako dahil doon. Inangat naman niya ang kanyang tingin sa akin. Napansin ko ang bahid ng luha sa kanyang mapulang pisngi. I wiped it and said, I promise. Stop crying now, okay? Saad ko na nagpangiti sa kanya. Nagising akong masakit ang ulo. Napapikit ako dahil doon. Nang imulat kong muling aking mga matay, nagkasalubong aking mga kilay dahil sa hindi pamilyar ang lugar na kinaroroonan ko. It has white ceiling, white wall, and an unfamiliar smell. Na maka-adjust ang aking paningin, doon ko lang napagtanto na nasa ospital ako. I noticed a man sleeping in a couch not so far from my bed. Pilit kong maupo. Napadaing naman ako dahil sa sakit na nararamdaman sa aking ulo. Dahil doon nakuha kong atensyon ng lalaking natutulog. Napaawang ang labi ko na makilala kung sino ito. Sir Zachary? Naguguluhan kong tanong. Nakita ko naman napatayo agad to at pumunta sa akin. Are you okay? Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Nailang ako dahil doon, kaya marahan kong tinanggal ang kamay nito. Napansin ko namang natigilan siya. Kamot ulo niya akong tinignan pagkatapos noon. Okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong nito. Bakas ang pag-aalala sa boses nito.
Napangiti naman ako dahil doon. Nagkasalubong kilay ko na makitang natulala ito. Siguro, kung naalala niya lang ang lahat ay siya nakakakita ng magandang tanawin na ito. Saad nito. Nagtaka ako dahil doon. Hindi ko makuha ang sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Napansin ko naman ang pagkatalanta nito na kinakunot ng noo ko. Nothing. Wait, ipagkukuha kita ng tubig. Aniya. Mabilis tong tumango sa refrigerator. Inikot ko naman ang aking paningin sa buong kabuuan ng silid na ito. Malaki ito. May mini TV at may sofa sa gilid ko. May isang pinto malapit sa TV na sa tingin ko, yun ang comfort room. Napatingin akong muli kay Sir Zachary. Inabot niya sa akin ng tubig. Ngunit na makita niyang nahirapan ako sa pag-upoy, nilapag niya muna ito at sa lamesa inalalayan ako. Nagtama ang aming mga mata dahil doon. Nailang ako sa pagkakatitig niya kaya umiwas ako ng tingin. Ano po palang ginagawa ninyo dito? Tanong ko matapos mainom ang tubig. Nakita ko naman na panunok ito at napabuntong hininga. Nandito ako upang ipaalam sa iyo na hindi ka na magtatrabaho pa sa kumpanya namin. Saad nito. Nanlaki ang mga mata ko dahil doon. Po? Gulat kong tanong. Titigil ka na sa pagtatrabaho doon dahil sa akin ka na magtatrabaho. Seryoso nitong tugon. Pero papaano pong Natigil ako sa pagsasalita nang sumabat ito. Ako na ang kakausap kay Zayden. Nga pala, pack your things dahil doon ka natitira sa bahay namin. I already talked to your brother at pumayag na ito. Ano? Paano pumayag? Naguguluhan ako sa mga pangyayari. Magtatrabaho ako sa kanya at doon patitira? Anong trabaho naman yon at kailangan doon pa ako tumira? Ayokong maulit muli ang nangyari sa'yo, kaya ako to ginawa. Nandito kanina lamang ang kuya mo. Umalis din siya kaagad dahil may trabaho ito. I insist him na ako na lang magbabantay sa'yo. Mahabang paliwanag pa nito. Masyado siyang masipag magsalita para sa isang lalaki. Ang opposite niya kay Zayden. Ang mga nakababata kong kapatid? Tiningnan naman niya ako dahil sa tanong ko. They are not here. Nasa school pa sila. Lagi silang dumadalo dito pagkatapos ng pasok nila. Nangunot naman ang noo ko dahil sa nalaman ko. Lagi? Tanong ko. You've been sleeping here in almost 5 days. Aniya na nakapagpaubo sa akin. 5 araw? Yes. Pag okay ka na at nakauwi ka na, mag-empake ka na dahil sasama ka na sa akin. Seryoso niyang sambit. Tutulungan kita. Narinig kong bumulong ito. Bumilis ang tibok ng puso ko at tinitigan siya. Napansin ko nakangiti nitong labi. Anong alam mo? 3 days had passed since I wake up. In fact, nakauwi na ako sa bahay at dito na lang magpapahinga. Sabi naman ng doktor, hindi naman malala ang pagkakabagok ng ulo ko. Hindi ko pa rin maiwasang isipin ang nalaman ko. Anong nalalaman mo? Seryoso kong tanong. Napansin ko naman ang pagbuntong hininga nito na tila wala na iba pang choice kundi sabihin sa akin ang mga nalalaman niya. Narinig kong tumikim ito bago magsimulang magsalita. I know Zayden's past with you. Aniya sa seryosong tinig. Hindi ko na malaya na kaawang na palang aking labi dahil sa labi sa gulat. Kaya pala nung unang araw ko palang siyang nakilala, tila may tinatago ito. Napansin ko noon ang pagiging masigla ni Zayden. Lagi na ito nakangitit na bibigyan kami ng oras. Hindi naman sa ganun. Ang kapatid ko dati masungit. Hindi na mamansin, walang pakialam sa amin. Until one day nagbagong pakikitungo nito sa amin. Nakita ko naman ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nito. Naging masayahin na siya. He even calls me kuya. Namayani ang katahimikan sa amin. I don't even dare to speak dahil sa lungkot ng atmosphere. Nakinig lang ako. Hindi ko maiwasang malungkot dahil sa ngiting sumisilay sa mukha nito. A sad smile. Sa pagtataka namin, nag-imbestiga kami. Inalam namin kung ano mga ginagawa nito. Ang laging sinasabi sa amin na sumusunod na sa kanya ay may pinupuntahan daw itong bagay. Inangat itong kanyang tingin. Malungkot akong tiningnan. Nalaman kong may nagugustuhan itong ibang babae. At ikaw yun. Bumilis naman ang tibok ng puso ko dahil doon. That is why I wanted to help you. I want to help you. I know you're doing this to get my brother back to you. Pero hindi niya na ako naaalala. Bagsak ang balikat kong tugon. Nakakalimot ang isip pero hindi ang puso. Pinagmasdan ko siya. Mababakas sa mukha nito ang lungkot at pangungulila. Kaya ako naisipang doon ka ipagtrabaho sa bahay dahil para mabantayan kita. Mabantayan? Naguguluhan kong tanong. Yes, from Rhea.
I know what she's up to. Gulat ko siyang tinitigan. Tila nakuha naman niyang nais kong iparating sa ekspresyon pa lamang ng mukha ko. Nagsalita itong muli. Pinaimbestigahan ko rin siya. Naisara ko naman ang bibig ko nang senyas nitong isara ko ito. Nalaman ko ang mga binabalak niya. Napansin ko ang pagiging seryoso nito, kaya ba gusto niya akong tulungan? Para mailayo ko si Rhea kay Zayden. That is why I'm helping you. Saad nito na tila narinig ang tanong ko. Mataman niya akong tinignan. Please help me. I don't want my brother to get hurt and abused. Napaigtad naman ako nang hawakan itong isang kamay ko. I know that his heart will remember you. Nakabalik naman ako sa huwisyo nang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Pasok! Nakita ko naman sumilip si Ella. Napangiti ako dahil doon at sinenyasan siyang pumasok. Na makaupo sa kama ko ay nangingiti niya akong tinignan na nagpakunot ng noo ko. Ate, nasabi ni Kuya Liam doon ka na raw titira sa bahay ni Kuya Zayden? Napansin kong pagpipigil ito ng ngiti. Di naman ako titira lang doon eh. Magtatrabaho ako sa kapatid ni Zayden. Sambit ko. Nakita ko naman marahan tong tumango. Sana po, maalala ka na ni Kuya Zayden. Nakita kong lumungkot ang mga ngiti nito. Napabuntong hininga ako dahil doon. Nakita ko po siya noong isang araw, may kasama siyang babae. Nautalitot na panunok sa hulitang salitang kanyang binanggit. Napayuko ako dahil doon. Huwag kang mag-alala. Hindi man niya makilala ngayon at maalala, ako ang gagawa ng paraan para maalala niya akong muli. Napangiti naman siya dahil doon. Bumalik ang sigla sa mga mata nito. Tama ate, pero sana po huwag mong hayaan na kainin ka po ng pagmamahal mo para sa kanya. Mag-iwan ka po ng para sa sarili mo. Hindi na po siyang Zayden na nakilala mo ate. May iba na pong nagpapatibok ng puso niya. Dapat, handa rin po ang puso mo na hayaan na siya pag nakita mong masaya na siya. Mahaba, ngunit seryosong saad nito. Paano kung hindi makabubuti sa kanya ang babaeng nagpapatibok ng puso niya? Nakita ko naman, tila nagaluhan ito. Pag ganun po ang sitwasyon, kailangan mo pong bawiin ang dapat na sa iyo ate. Hindi yun pangaagaw. Yun ang tama at kailangan gawin para hindi masaktan ng taong mahal mo. Napayuko naman ako at napaisip. Wala na talagang atrasan to. Nagising ako na maaga ngayon. Ngayon kasi ang araw na nililipat ako sa bahay ni Zayden. Na-excite ako na kinakabahan. May chance ang makita ko na siya lagi doon. Nalulungkot nang ako dahil kailangan nag-iwan si Nanay Helen at ang mga kasama ko doon sa kantin. Wala na ako magagawa. Ayoko ring makita si Rhea doon. Baka gulo ang aabutin pag nakita ko siya. Pagkatapos kong masigurong kumpleto ng lahat ng gamit na dadalhin ko, tumayo na ako. Inayos ko muna ang aking higaan bago lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko'y naamoy ko agad ang mabangong ulam na niluluto ni Kuya Liam. Natakam naman ako kaya mabilis akong bumaba. Pagkarating ko sa sala, umatras ang buntot ko na makita si Zachary doon. Anong ginagawa niya rito? Napansin naman nila ang presensya ko kaya sabay nilang ibinaling ang tingin sa akin. Nakita ko namang nagpipigil ng tawang dalawa kong kapatid. Napanunok naman ako sa pagkailang na makitang tinignan ako mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo dito? Muntik pa akong mautal sa pagkakatanong ko sa kanya. Tumaas ang isang kilay nito at gumisi. I am here to fetch you. Sa amin ka natitira, hindi ba? Hindi mo naman ako kailangan pang sunduin pa. Gusto kitang sunduin eh. Bakit ba? Napairap na lang ako sa hangin dahil sa inasta nito. Ate, hindi pa naman luto ang niluluto ni Kuya Liam eh. Maligo ka na lang muna, sabi ni Ella. Narinig ko namang bumulong si Ella. Nakakayang itsura niya. Dinig kong bulong nito. Napanunok naman ako ng laway at pasimple kong tinanang sarili sa salamin na nasa aking gilid. Magulong buhok, gusot na damit, may morning glory sa kabilang mata. Napatingin naman ako sa sahig dahil doon. Napansin ko rin magkaiba ang tsinelas sa suot ko. Sige, punta muna ako. Napansin ko namang nagpipigil ng tawa ang dalaga. Sinamaan ko tuloy ng tingin. Pagkarating ko sa itaas, mabilis akong pumunta sa kwarto at kumuha ng masusuot na damit. Ingat kayo ate, chat-chat na lang. Natawa naman ako sa sinabi ni Ella. Mamimiss ko talaga ang mga kakulitan nila. Isa pa yung si Kuya, sangkatutak ang pangalan sa akin. Nakipagsunduan si Kuya Liam kay Sir Zachary na doon na muna ako. Pumayag naman si Kuya dahil lang ako naman si Zachary na hindi niya ako pababayaan.